Isa ka ba sa mga gusto mag-install ng GPS tracker dito sa Aerox 155 tapos hindi mo alam kung paano gawin? Kung gusto mo matutunan, panoorin mo itong video mga lodi. Etong GPS na hawak-hawak natin, kaya nito mag-track kahit saang lugar. Pwede nyo i-shutdown ang makina ng inyong mga motor kahit saan, as long as mayroon kayong signal sa inyong mga network sa SIM card. So, ang GPS ito mga lodi, meron itong kill switch na tinatawag. Paano nga ba i-install ito dito sa Aerox 155? Una, syempre i-install natin tong unit na to dito mismo sa motor. Pangalawa, after nyo ma-install itong device, magkakaroon tayo ng configuration sa cellphone, doon mismo sa apps ng GPS. Tapos, after nun, pwede natin gamitin yung GPS kahit saan, okay? Dito sa Aerox 155, babaklasin natin yung kanyang gilid. Dito lang. Kasi dito natin makikita yung wire ng kanyang side stand. Itong GPS ito mga lodi, pwede ito sa mga dikambyo. Kahit anong mga motor, either Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Honda, China bikes, applicable po itong GPS. So ito na yung nabaklas nating gilid dito sa Aerox 155 mga lodi. Okay? Kung sakaling nabaklas na yan, ito yung una nyong i-access mga lodi dito sa Aerox 155. Okay? So dito sa kanan na side, may makikita kayong socket na kulay blue. Okay? Diyan lang tayo mag-wiring para sa ating relay dito sa GPS. Sa GPS ito mga lodi, may kasama ng relay at harness. Siyempre kasama na yung module. Okay? So dito mga lodi, ang gagawin natin dito sa kulay blue na socket na yun mga lodi, dito sa kaliwa or kanan, mamimili na lang kayo kung saan dyan yung gagamitin nyo para ikabit dito sa relay. So sa case natin mga lodi, itong kanan. Ang gagawin natin dyan mga lodi, puputulin natin yan. Tapos i-connect natin sa relay. Kung mayroon kayong mga socket na available na 2 pins, maganda sana para hindi na ito maputol. Pero sa case natin, wala tayong available na socket, kaya puputulin ko na lang to. Okay? So bago tayo magputol dito mga lodi, ipapakita ko muna sa inyo kung anong purpose ng socket na to. So ang gagawin natin, on natin yung susian. Tapos post start natin yung motor. Ayan. So di ba umaandar mga lodi? So kapag binunot natin yan, mamamatay yung motor. So ayan, di ba nakita nyo? So yun yung purpose nitong socket na to. Isa-shutdown yun yung makina kapag wala na yung connection, okay? Either sa kanan man or sa kaliwa, pwede nyo yung gamitin yung wire na yan, okay? So ang gagawin natin, puputulin natin mga lodi. So ito na mga lodi, putol na yung nasa kanan na side na wire, okay? So ang gagawin natin dito, babalatan, okay? Ayan. Tapos dito natin i-connect yung ating relay, okay? Ayan mga lodi. What? Yun lang. So dito sa relay ng GPS tracker, ito yung kasama sa ating module mga lodi. May pin numbering ito. Pin number 30, 86, 85, 87A. 87, wala na, bakante. So okay? So ang gagawin natin mga lodi, huwag kayong magbase ng kulay ng mga wire ng socket, ha? Kasi lahat ng manufacturer ng ganitong relay, magkakaiba po sila. Alright. So bago natin isalpak mga idol, ito yung orientation saan natin ito ikakabit yung pin number 30. Yung pin number 30 mga lodi, dito natin yan ikakabit sa socket or wire na galing harness. Ayan mga lodi dito. Okay? Ayan. Yung sa taas, pin number 30, dito yan mga lodi. Ayan. Galing sa taas ng harness. Di ba pinutol natin itong wire nito mga idol? Okay. So yung galing sa taas, pin number 30. Okay. Yung wire naman na galing sa side stand, pin number 87A. Ganon dito. Sa gitna. Tapos, yung 86 ng relay mga lodi, lalagyan nyo yan ng positive. Galing sa battery. Tapos yung 85 ng relay, yung kulay dilaw na wire dito sa ating harness. So, ang gagawin mo natin mga lodi, isa-set up muna natin yan tapos ipapakita ko sa inyo. Alright. So dito mga lodi sa ating GPS tracker may harness tayo na kasama kapag bumili kayo nito. May 4 na kulay yung wire ito mga lodi. Dilaw, orange, black at red. Okay, yung
dilaw mga idol, i-connect natin ito sa dilaw ng ating relay. Okay. So paano kung iba yung kulay ng socket ng relay ang nabili nyo? Hindi katulad nito. So madali lang mga lodi. Yung dilaw na to, i-connect nyo yan sa pin number 85 ng ating relay. Kung sakaling magkaiba po ng kulay yung nabili nyong relay or iba yung brand na nabili nyo, yung dilaw na to, i-connect nyo sa pin number 85, okay, ng relay. Itong orange wire, i-connect natin to sa accessories line ng ating mga motor. Pwedeng sa Yamaha, Kawasaki, Honda at Suzuki. Okay. Ang kulay ng accessories wire ng Suzuki kulay orange. So, yung orange na to, i-connect mo lang yan sa orange wire ng Suzuki. Pagdating naman sa Kawasaki, kulay light brown, itong orange na to, i-connect mo sa accessories line ng Kawasaki. Okay? Sa Honda naman, kulay black. Sa China bikes, kulay black din. Okay? So, pagdating naman sa Yamaha, brown. So, dito mga lodi, maghahanap tayo ng brown dyan at doon natin to itatap. So, anong purpose ng orange na to? Ito yung mag-trigger kapag sinusian nyo yung motor nyo habang nakapark. So mag-call si GPS or kaya mag-message sa inyo na pinapaalam na ginagalaw yung motor nyo. Alright? Tapos yung black, automatic, susuplayin to natin ng negative. Dito sa Yamaha, pwede nyo i-connect sa negative ng battery, body chassis, walang problema yung mga lodi. Sa kulay black wire nitong Yamaha, negative yan. Kung sakaling sa Kawasaki, black yellow. Sa Suzuki naman, black white. Pagdating naman sa Honda, dark green. Okay? Yung red na to mga lodi, automatic kukonek natin to sa battery. Okay? Tapos may kasama na rin yung fuse na libre. Alright? So sa ngayon, ilalatag ko muna tong harness, tapos ipapakita ko sa inyo at i-explain kung saan natin pinapatakbo yung connection nito. So ang GPS natin mga lodi, dito natin ilalagay para hindi masyado hassle kapag nag-troubleshoot tayo. Dapat sa gilid lang, and then malapit din sa battery at malapit sa side stand para hindi na masyadong mag-hole sa wiring. Okay, so ang gagawin natin mga lodi, ilatag muna natin tapos ipakita ko sa inyo. Alright, so ito na mga lodi yung ating installation dito sa GPS tracker module. Okay, yung device natin mga idol. Ito yung wiring connection niya. Unahin natin dito sa relay. Dito sa relay mga lodi, yung pin number 30, nakakonect yan sa socket blue na galing harness. Ayun mga lodi, pin number 30. Papuntang main harness ng ating motor. Okay, yan mga lodi. Tapos yung pin number 87A ng relay, nakakonect yan dito sa isang wire na pinutol natin, papunta naman doon sa switch, side stand mga lodi. Ayan o. Okay, so yung dalawang green ng ating relay, nakakonect yan sa wire kung saan itong wire na to papuntang side stand switch at galing harness. Okay, so pinutol lang natin mga lodi, tapos kinonect natin sa dalawang green na wire sa relay. Okay, tapos na tayo sa pin number 30 at 87A. So dito naman tayo sa yellow wire ng ating relay. Okay, so yung yellow wire ng ating relay mga lodi, dito yan nakakonect sa yellow wire ng harness ng ating GPS tracker. Yellow to yellow lang mga lodi. Ayan, color coding lang. Ayan mga lodi. Okay, tapos pagdating dito sa red wire ng ating relay at red wire ng ating GPS tracker mga idol, ito yan. Okay, so nagdatag tayo ng isang wire nakakonect sa battery. Ayan mga lodi. Tapos dito dumaan sa ilalim with fuse yan mga lodi. Ayan with fuse. Tapos yung isang red wire papuntang GPS tracker. Ayan, yung isang red wire papuntang GPS tracker. Tapos nag-tap tayo ng wire after ng fuse. Tapos yung wire na yon nakakonect naman sa red wire ng ating relay. Okay, so tapos na tayo mga lodi dyan. Dito naman tayo sa ating orange wire. Okay, yung orange wire mga lodi ng ating GPS tracker, connect natin yan dito sa harness ng ating motor na kulay light brown ang mga lodi. Light brown, kita nyo ba yan? So may tatlong brown dito mga lodi orange brown, light brown at dark brown. So dito kayo mag-tap sa
light brown. Yung orange wire ng ating GPS tracker dito sa light brown. Okay, tandaan nyo, light brown mga lodi, tatlo yan. Huwag kayong malito, dito kayo sa light brown. Okay, so dito tayo sa black wire ng ating GPS tracker. Automatic, itong black wire, lalagyan natin ito ng negative. So marami namang negative supply ito mga lodi sa harness na to, dito sa Aerox 155. Mamimili na lang kayo dito. Dito mayroong black, meron din dito. So mamili na lang ka dyan, automatic, yung mga black na yan, negative supply yan, okay? So sa mga motor na Kawasaki, Suzuki, Honda, China bikes, yung ating accessories line ng mga motor na yan, sa Suzuki, kulay orange, okay? Kawasaki, kulay light brown. Honda, kulay black, okay? China bikes, kulay black. Yan yung mga accessories niya. Tapos Yamaha, light brown din, okay? Pagdating naman sa kulay ng wire ng mga negative ng mga motor, yung Kawasaki is black yellow, yung Suzuki black white, yung Honda dark green, Yamaha is black. Tapos China bikes, lahat yan mga lodi, basta China bikes, pattern ng Honda dark green din. Okay, so natapos na tayo magkabit dito sa ating device para sa GPS tracker. Maliban dito sa device, kailangan natin ng SIM card. Siyempre, hindi ito gagana nationwide kapag walang SIM card. Operated ito ng SIM card mga idol. Okay? So sa ating SIM card, meron tayong micro at nano, di ba? So ang kailangan natin dito mga lodi kapag ganitong mga GPS tracker, yung nano. So ang kailangan nyo muna, bago nyo magamit yung GPS tracker, i-register nyo muna yung SIM card nyo para ma-activate. Tapos pag na-activate nyo na, saka nyo isalpak dito sa ating module. Ayan mga lodi. Okay? Ayan. So ang gagawin natin, isalpak muna natin tong SIM card. Ayusin muna natin mga lodi. Once na-activate, pwede nyo na isalpak. Okay? Tapos dito, ito yung kailangan natin. Itong malaki na to. Kailangan natin to mga lodi. Huwag nyo to itapon. Okay? Ayan. Tapos isalpak natin tong SIM card dito. Okay? So kapag naayos nyo na yan, na-fix nyo na, ayan, kaya pwede natin i-mount ito sa ating device dito. So dito mga lodi, meron itong slot para sa SIM card. Ito. Alisin nyo lang yan. Yun. Yan. So yung SIM card mga lodi na andito side. Ayun o. Ayan. Ayun, may guide naman siya mga lodi. Ibig sabihin na kung ganito. Sasalpak natin, ganon siya. Alright. Okay. So bago natin salpak yung mga lodi, ayusin muna natin yung mga wirings. Lagyan natin ng electrical tape para hindi magkaroon ng grounded. After nyan, magko-configure tayo ng ating application. Okay. Through text and mobile app. Alright, so tara, let's go. Additional info mga lodi, kapag okay na yung SIM card yung activated na, ito yung magiging blink ng ilaw ng GPS tracker nyo. Nagsasalitan yung blue at green. Ayan. So ibig sabihin yung mga lodi, activation successful yung SIM card yung mga lodi kapag ganyan. Nagpapalitan yung green at blue. Pagkatapos ng activation ng SIM card sa GPS, kailangan nga natin loadan ang number ng GPS. Kahit 20 pesos lang para sa ating configuration mamaya. Pagkatapos magpa-load, ang susunod natin gagawin, mag-download tayo ng application. Kung naka-iPhone ka, App Store. Play Store naman sa mga naka-Android. Ito ang application na i-download natin para sa ating GPS tracker. Tandaan natin mga idol, para makontrol ang GPS na to, may dalawang option tayo. Una, doon sa application na ating dinownload. At ang pangalawa, dito sa text command. Pero bago natin makontrol si GPS through text, kailangan muna natin irehistro ang ating mobile number sa GPS tracker. Para makontrol mo yung GPS tracker, kailangan mo i-register sa GPS tracker yung SIM card ng mobile na gagamitin mo. Okay, so dalawa yung ating SIM card dito mga lodi. SIM card sa GPS tracker at SIM card dito sa ating mobile. Okay, so kapag na type mo na yung admin 123456 tsaka yung cellphone ng magko-command, mag-reply si GPS na admin okay, good na yon. Tapos the rest mga lodi, kahit hindi nyo na
configure, gagana na yan mga idol. Ito ang text configuration para tanggapin ni GPS tracker ang kanyang magiging commander. Kailangan natin i-rehistro ang mobile SIM number na gagamitin mo. Take note, isa lang ang pwede niyang tanggapin na mobile number. Kung gusto niyo magpalit, pwede naman i-register niyo ulit. So ito na nga yung command mga lodi. Ito yung ita-type nyo. Admin 123456 space mobile SIM card na gagamitin nyo. At doon nyo isi-send sa GPS yung nilagay nyong SIM card para sa kanya. At syempre, kayo lang nakakaalam nun. Kapag nag-reply na si GPS na admin okay, ibig sabihin successful. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin loadan ang SIM card ng GPS para malaman natin kung na-receive ba ni GPS yung ating command na tinext. Ang pinaka-importanteng registration command text dito mga lodi sa GPS, itong admin 123456 space yung mobile number. Nang magkukuman, gagana na nga si GPS 100%. Kahit hindi mo na gawin yung ibang settings configuration through text, ay okay na yan. Yung iba, to follow mo na lang. So, i-command natin siya mga idol. Ano? So, paandarin natin yung motor. Ayan. Okay, start natin. So, dito mga lodi, papatayin natin yung motor. Okay. So, ang kagandahan dito sa GPS, kahit malayo ka, kahit nasa Apari, yung may-ari, tapos yung motor nasa Mindanao, kayang-kaya mo siyang i-off yung engine. Ito yung gagawin yung mga lodi. Sisendan mo si GPS ng code na 555. Tapos, kapag na-receive ng GPS yan, mamamatay yung motor, katulad yung mga lodi namatay, wala tayong ginagawa. Okay, so ibig sabihin cut off, oil cut. So kapag ganyan mga lodi, kahit anong gagawin nyo, hindi yan aandar yung motor, pero nakasusi yan. Okay, so yan. Kapag gusto nyo paandarin ulit, i-type nyo yung 666, 36 mga idol. Ayan. So antayin natin mag-reply si GPS. Kapag nag-reply na yan, or minsan delay siya mag-reply mga lodi, subukan nyo lang paandarin yung motor. Kapag umandar na yan, goods na. So ito, wala pa. Yun, delay talaga yung message sa text mga lodi. Okay, so ito pang ang ganda ng features sa mga lodi. Ano? So ngayon lang siya nag-reply. Isa pa sa features sa mga lodi, kapag naka-parking kayo, yan, kunwari naka-park yan, tapos pinaandar yung motor nyo, i-type mo lang tong command na to mga lodi, 31. So antayin natin mag-reply si GPS mga idol. Ang feedback nito ni GPS, pwedeng magsisend ng mapa or kaya tatawagan ka. Okay, so ayan, kunwari naka-park ka na, ano, tapos na-set mo na yung alarm. So kapag pilit na pinaandar yung motor mo or sinusian na kasi nanakawin nga, ang gagawin dito ni GPS, either mag-send ng map or tatawagan ka. Ito, on natin yung susian mga lodi. Antayin natin yung cellphone kung ano yung mangyayari. Antayin lang natin mga lodi. Pwedeng tumawag si GPS or kaya pwede namang mag-send siya ng mapa. Antayin lang natin. Medyo delay lang. Oh, ayan oh. May tumatawag. Ito yung number ng GPS natin mga lodi. So, ipa-blur natin yan. Ayan. Narinig yung mga lodi. So, kapag yan, off nyo lang kasi wala namang sumasagot yan mga idol. Okay, ayan. So goods na mga lodi yung ating installation dito sa GPS. Kung gusto niyo magpa-install ng ganitong device, PM nyo lang ako. Bukod sa text mga lodi, may command din ito sa kanyang application. Okay, so dito tayo sa kanyang apps. Okay, sana yun. Ito, ayan mga lods. Okay, so sa mga first time pala ito mga lodi, punta muna tayo dito sa ating settings. Log out tayo. Ayan. Sa mga bago dito mga lodi, bago kayo installation ng GPS nyo,
ang pupuntahan nyo dito sa, siyempre una nyo gagawin, mag-download kayo ng LKGPS2. Ito yung pinaka software nya. Tapos pag na-download nyo na, ito yung pipiliin nyo, IMEI-ID. Ayan. Pag napili nyo yan, select kayo dito mga lodi, pwedeng sa LKGPS or kaya sa 666. Kapag hindi gumana, piliin nyo lang yung dalawa na yan, kung saan yung gagana, yun na yun. Okay? So tapos kapag nalagay nyo na yan, katulad sa akin, nalagay ko na yung LKGPS ko dito sa first form. Tapos yung number, ID, ito yung mga lodi dito yung makikita. Okay? Yung pangalawa na yan, pangalawa na to, dito yan sa mismong module ng GPS tracker. Tapos yung password 123456 default mga lodi. Tapos login ka. So mabagal yung internet kasi walang signal. So dito tayo mga lodi, lapit tayo sa ating wifi. So kailangan ito ng wifi mga lodi kapag gumamit kayo ng application. Bagal ng wifi natin. So antayin-tayin lang tayo mga lodi. Ayun, may wifi na. Lagyan natin ulit. Ayan. So dito makikita natin mga lodi yung location mismo ng motor. Ayan o. Nasaan tayo? Ito. Ayan. So ito yung pinaka location ng motor. Nasa Bagtas, Cavite po tayo. Tamang tama yung sinesend sa atin ng location. Tapos kunwari nag-travel kayo ng iba't ibang lugar, saan makikita yon? Dito sa history. Ayan. So dahil wala pa tayong travel history, kaya wala tayong nakikita. Tapos dito naman sa geofence, ang gagawin nyo dito mga lodi, magsiset kayo ng boundary. Okay? Kapag lumagpas yung kunwari 200 km, isiset nyo yan. Kapag lumagpas yung motor, automatic mamamatay yung makina. Okay? So dahil dito wala tayong nakikita, mahina yung signal, pass natin yan mga idol. So bibigyan ko lang ng idea. Tapos dito sa more, andito yung mga command. Ayan. Cut off oil, restore oil, alarm, disarm. Lahat ng mga command dito mga lodi andito rin. Kaso nga lang, kapag ginamit nyo to, kailangan nyo ng data. Okay? Sa kapag text naman, kailangan nyo ng load. Okay? So sa mga gustong gumamit ng GPS, kailangan nyo rin ng load dyan mga lodi para anytime may reply si GPS kapag ginagamit nyo. Alright? So yun lang mga lodi kung paano mag-install ng GPS tracker sa Aerox 155 at kung paano mag-configure sa kanyang software. Okay, so this is Light Moto, the wiring moto vlogger mga idol. Ride safe and God bless. Bye-bye!